We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga mabalyong San Pascual Masbate nagpupuunang magruso sa Pasakaw Port. DOH may pagirumduman dapit sa huma kan pertussis o whooping cough. Marijuana na nakapatos sa papel, nakuha sa posisyon kan sarong estudyante sa Naga City. Asin, imahe na piglilibot sa mga harong sa banwaan nin sangay, nagluluha subuot nin dugo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, sa ngaran ni Kate De Lovieres. Ako po, si Jessica Kalinog. Mga mabalyong San Pascual Masbate nagpupuo naman na magruso sa pantalan kan Pasakaw. DOH Bicol may abiso man sa mga mabiyaheng unya na Semana Santa, katakod kan presensya kan pertussis o whooping cough. Ang detalye aramon sa report na ini. Pagkatapos kan exam kan mga estudyante, nagbiyahe na tulo Sindarona hali sa Nueva Ecija, pasiring sa pantalan kan Pasakaw, Camarines Sur. An sa indang destinasyon sa Burias Island sa San Pascual Masbate, nganing dumanaman mag-obserbar kan Semana Santa asin magbakasyon. Mahirap na po kasing bumiyahe pag pinatagal pa ng ganitong Holy Week. Sobrang dami na hong nag-uuwian sa mga lugar nila. 200 pang mga individual gikan sa man iba-ibang lugar sa nasyon ang nagbiyahe ng unya na aldaw pasiring sa San Pascual. Urog na tasaro sa ng Roro ang nagbabalikan kada aldaw. Ngunya na Martes Santo, mas dakol na ang mga pasahero sa Pasakaw Port basado sa monitoring kan Coast Guard Substation Pasakaw. Alagad sa Miyerkules asin Huwebes Santo, piga-antisiparan kan mga otoridad ang talagang pagruso kan mga biyahero sa nasambit na pantalan. Dagsa naman ng pasahero pag hindi kaya ng capacity ng barko is mayroon naman pong inisyo yung marina ng relaxation ng trip. Ibig sabihin po ng relaxation ng trip is pwede silang mag-double trip pagka mayroon pong maraming naiwan na pasahero. May umanin biyahe gikan sa San Pascual pasiring Pasakaw Port asin pabalik sa Biyernes Santo. Mientras tanto, sa ibang mga lugar sa nasyon, igwananin mga nairerehistrong kaso nin pertussis o whooping cough. Ma-identifikar ini sa tanog kan abo, siring ka ini. Sigun sa Department of Health Bicol Center for Health Development, dara ini kan pertussis bacteria asin highly contagious o nakakahawa sa paagi kan droplets o pag nag-aabo o naghahatching ang sarong tao. Iwasan po natin sa mga matataong lugar. So, pero kung hindi po maiiwasan, no, kapag nag-ano tayo sa public, syempre kailangan po kapag may bumabahing gano'n, iwas na po tayo. Ugaliin pa din po natin yung paghuhugas ng kamay or alcohol po. Palagi po tayong mag-alcohol. And syempre, magsuot na din po tayo ng face mask, no, para maiwasan po talaga natin yung pagkalat nitong sakit. Inimandaan dapat obserbaran sa pagbiyahe ngunya na Semana Santa. Importante man na kung may namamati o nag-aabo, magpakonsulta tulos sa doktor, nganing maaraman kung may pertussis asin maresetahan nin antibiotic na iyong pambulong digdi. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas pinhigot na monitoring ang ilalatag kan PIDEA Bicol urog na sa mga pantalan asin terminal sa rehiyon, magin ang mga nagbabiyaheng tren sa mga syudad nin Legazpi asin Naga. Obheto kaini na mapugulan ang anumang plano na pagpuslit nin ilegal na droga sa Kabikolan. Haros nagiging transshipment na subuot kan ilegal na droga ang rehiyon nagikan sa ibang mga lugar kung saan nakakaagi o kan nakaagi sa ng aldaw haros labi 14 million pesos na kantidad nin ilegal na droga ang nakumpiskar sa Matnog, Sorsogon.
Huli kaini ma-deploy ang nasambitan ng ahensya nin mga personahe na matutok sa nasambitan ng mga lugar. Nag-airport tayo. Airport, I don't think so na gagawin nilang avenue para magpasok ng drugs kasi napakataas yung risk na mahuhuli. So tinitingnan natin yung seaport, then terminals pinapantayan natin. Marijuana na nakapatos sa papel, nakuha sa posesyon kan sarong 18 anyos na estudyante sa Naga City. Manhamiento kan eskwelahan, igwamanin gigibuhon ng mga lakdang, nganing maibitara ng may makalaog pang pigpapangalad na droga sa eskwelahan. Uyaan report. Sa day piglalao man na pagkakataon, mga pinaalang na dahonin marijuana na nakapatos sa papel ang nakuha sa posesyon kan sarong senior high school student kan Camarines Sur National High School Annex. Sa kwento ng teacher po, parang magpapa-exam sila, then parang nag-conduct siya ng inspection sa mga, kasi parang nahalata niya parang may something na kodigo. Actually yung purpose niya is kodigo, titingnan niya sana. However, during the inspection doon sa isang estudyante niya ay may nabuksan siyang marijuana, alleged marijuana. Tulos man ang ipigpaaram sa manhamiento kan eskwelahan ang insidente antes na nag-apod sa pulisya. Sigun kikamhay Principal Sulpicio Alferez III, pigpapangalad na kanlayan pagkapkap o inspeksyon kan mga bag kan estudyante katakod kan sa indang privacy. An proseso, mismo ngan estudyante an maluwas kan sa indang mga gamit, kaya day naman ay inspeksyon an mga bag kan estudyante antes na maglaog sa klase. Ang pangakulan ko nga sa mga magurang na kung kaidto na mga aki pa yan, pag nag-i-eskwela, pag-aabot sarong, binubot-butan ta ang bag, ina-open ta ang notebook, siguro ngunyan gibuhon ta giraray. Kasi ayaw nini dyan sa mga bagay na iyan na pagdai mo, pigpakiaraman, ulay kan mga aki ta, okay sana. Day man subuot nagpapabayaan eskwelahan pag-abot sa mga siring na bagay. Padagos manda asin haloy nang nagigibonin lakdang an manhamiento, nganing maibitara na ang pagkakaimbwelto kan mga estudyante sa miski anong iligal na gibo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, abiso sa mga nagsasakay sa Philippine National Railways, biyaheng Sipokot Naga City vice versa, asin Legazpi Naga City vice versa. Nagpaluwas na kaya nin anunsyo an manhamiento kan PNR kan mga aldaw na mayong biyahe ang tren sa mga nasabing ruta ngunya na Semana Santa. Pon Marso 28 hasta 31 para mientras na mapundo ang biyahe kan tren sa mga nasabing ruta. Ini para subuot tawanin dalan an annual rolling stock engineering maintenance activities kan opisina. Mabuelta ang regular na operasyon kan PNR Bicol Line sa Lunes, Abril 1. Mga boarding house sa Barangay Peña Francia sa Naga City nadiskubre kan Price Monitoring and Coordinating Council na nag-ooperar na mayong mayor's permit as in fire safety inspection o fire safety certificate hali sa BFP. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, bistado ang Barangay Peña Francia sa Naga City Como harani sa mga eskwelahan na dakol ng mga nag-uukapang mga estudyanteng border kun kaya tinuy-inikan mga otoridad sa ginibong sorpresang inspeksyon kasubago. Kaibaan composite team kan Bureau of Fire Protection, City Health Office, Treasurer's Office, Engineering Office asin Barangay Council kan Peña Francia. Sorpresang inspeksyon kang Naga City Price Monitoring and Coordinating Council ang nagkapirang boarding house sa lugar. Susog sa Barangay Council kan Peña Francia, paabot-subot sa 44 ang mga nagparinyo na boarding houses nin business permit sa indang barangay. An iba subot sa mga inienot ng pinatanidan kan barangay na i-comply magkakanay ng rekisitos ni hulita konsiderado subuot na illegal an operasyon kan mga ini. Bali po may master list kami yan. Man sinda kang first week of February nag-house tours kami. Pag-remind man sinda kayan. Kaya ngunyan, dahil naman kami para si mga nag-violate talaga, paano ta? Pira sa mga natuyawan kan Price Coordinating Council ang kawaraning mayor's permit kan nagkapirang boarding house sa lugar. Ani ba subot sa mga ini, piot an fire exit asin dilapidated na ang pirang portion kan boarding house na peligroso lalo na kung magkaigwaning kasulo. Kaya pagigibot ay niyo, tagusto tang sigurado na mga sa enda mga borders
safe sa side ng pag-iistaran. Dapat nagko-comply sila naman sa mga requirements. So iyo po yan ang inutang hinihiling kung in good condition po ang building. Sa good habitable po siya. Sa ibong kaini, may mga nagpapaupaman sa lugar na compliance sa mga requisitos para sa indang lehitimong operasyon. Mas mas palagay ang buot ni na mag-ako ng borders. Saka, siyempre po, nag-ako kami kang borders. May pananagutan man kami sa nag-i-star po. Jessica, pig-isyuhan man in citation ticket kan mga otoridad itong mga boarding house na may mga violation. Plano man kan Price Coordinating Council na mag-inspeksyon man sa iba pang barangay sa syudad na may mga boarding house. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Ano po ang aram mong joke na daay naluluma? Ay, ang itsura ko dahil naluluma. Joke yan. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa taong bagong gym. Ma'am, ano po ang joke na aram mong daay naluluma? Magbiro ka na lang sa bagong gising, wag lang sa lasing. Baliktad mo, magbiro ka na lang sa... Ulit, ma'am. Magbiro ka na lang sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Milagro kung maiko-konsiderar ka nagkapirang residente sa sarong barangay sa Banwaanin Sangay Camarines Sur. Ang subuot pagluha nin dugo kan imahe ni Our Lady of Fatima na piglilibot sa saindang mga residensya. Katakod ka iyan na papaano daw pigbeberipikar kan simbahang katolika an authenticity kan sarong milagro. Aramon ta iyan sa espesyal na report ni Chris Novello. Simple sanaan pamumuhay kan pamilya ni Salvacion Navalta kan Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur. Alagad sa ibong kan simpleng pamumuhay na ini, mayaman asin hararom an sa indang pagtubod sa kagurangnan, rason nga ning mairaos ninda an araw-aldaw na pamumuhay. Sa katunayan, miyembro si Salvacion kan grupong inaapod na Soldiers of Christ sa Banwaan o an grupong nagtatabang sa nangangaipong komunidad. Aldaw kan Miyerkules kan nakaaging simana araw kan taunan ng pigigibo kan simbahan kan Banwaan. Nagkaigwaning house-to-house visitation ang imahe ni Our Lady of Fatima. Alagad ay piglilooman kan pamilya ni Salvacion. Anday maipaliwanag na pangyayari. Pag-abot kan imahen sa indang harong, nahiling ni Salvacion ang garo likido na nagbulo sa mata kan imahen na sa pagtubod niya, sarong dugo. Pinaghuna subot ni Salvacion as iba pang residente na at isa na ang subot dugo sa mata kan imahen. Pagdating doon sa loob ng bahay namin, binaba ko na doon sa may namin, sa may artal. Inano ko po siya, hinakap, sabi ko, Mama Mary, nandito ka naman sa akin. Pag nakita kong mahalik na ko doon sa niya, sa kamay niya, pag ganyan ko, sabi ko, tumayo yung mga balbon ko. Sabi ko, parang nanghina yung mga tuhod ko. Sabi ko, Mama Mary, ano ito? Tapos sabi ko, Diyos ko, Mama Mary, ano itong ibig sabihin? Marikas na naglakop ang bareta dapit sa subuot pagluha ning dugo kanimahen. Hasta sa dinaraini sa kumbento kan St. Andrew the Apostle Parish sa Banwaan. Hindi nakakibo si Father, buhay na buhay talaga po yung dugo niya. Susug kinida Jeronimo, ang coordinator kan grupong Soldiers of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry. Sa haros 4 na dekada nindang pagkundusin ng house-to-house visitation, gamit ang ibang imahen nga ring maiparanipa ang publiko sa kagurangnan. Ngunyan sa naini nangyari. Ang subuot pagluha ng dugo kanimahen, pigtutubudang, may maut ipaabot na mensahe. Sabi ko, may message o may mensahe ang mahal na ina na iparating dito sa lugar natin na ito. Oo. Yung mga tao talaga na sarado ang mga puso na hindi kilala ang Panginoong Jesucristo, ito na po talaga ang oras na para ang tao matuto magbalik loob sa Diyos. At imahen subot na nagluha nin dugo, gibo sa fiberglass asin 2 taon pa sana ang nakakaagi poon kan mabakal ninda sa pagibuhan nin mga imahen. Nakaabot naman sa kaaraman kan Archdiocese of Cáceres ang insidente. Isa sa irarom subot sa eksaminasyon asin investigasyon kan simbahang katolika ang nangyari nganing maaraman ang authenticity kan subot milagro kan imahen. Halawig subot ang prosesong ini asin posibleng taon ang bibilangon.
apwera kan simbahang Katolika sa Pilipinas, maimbestigaman kaya ang Vatican sa mga siring na insidente. Kaipuhan talaga, eksaminon itong imahen, hilingon kung itong dugo na to or kung anong liquid na nagluluwas sa mata is really an actual or genuine blood. So kadakol pong mga investigation. Mantang dai pa napapatunayan ang authenticity kan subot pagluwa nin dugo kan imahe ni Our Lady of Fatima. Ang mga nakahiling kan luwa kaini arog ni salvasyon. Mas nagpuso pa subot ang pagtubod magin ang debosyon. Asin kinukonsiderang daw bako sinda perpekto mga aki kan Diyos. Maswerte man ginara sinda na naging tulay kan subot milagro kan imahen para ipaabot ang pagkamuot kan kagurangnan. Kay banan si Carlo Abonita asin Jovel Uviso, ini ang Sakuyang Special Report. Suspendido na ang face-to-face classes sa gabos na level sa Naga City sa aga Marso 27. Base ini sa rekomendasyon kan City Disaster Risk Reduction and Management Council nganing mainaan ang traffic congestion asin potential emergencies katakod kan Semana Santa. Sa memorandum na pinaluwas ni Mayor Nelson Legacion, ini para subuot matawanan nin oras ang mga estudyante na makaatendir sa manlain-lain na aktibidad sa Semana Santa. Sa ibong kaini otomatikong mass shift sa asynchronous o iba pang learning modality ang mga estudyante sa parehong aldaw. Kung babalikan, half day naman sa maabot na Miyerkules Santo ang laog sa gabos na opisina kan City Hall. Nganing matawanin oras asin pagkakataon ang mga empleyado para makapagpreparar sa Semana Santa. Kaso kan animal asin human rabies sa rehiyon, naglalangkaw susog sa mga otoridad. Mga dapat gibuhon en kasong makaengkwentro nin rungaw na ido aramon sa report na ini. Karon na subuot mga aki ni matetan sa iya mga atama na ikos na sina Oily, Mali asin Klein. Iyo po, garo kompleto ang aldaw ko pag naihiling ko yan. Mayo sabot mintis na daing ini pinapabakunahan ng annual anti-rabies vaccine kun kaya inaprobitsara na kain isin ipapang fair parent ang libreng pagpapabakuna sa Department of Agriculture. Igwaman ning libreng castration asin ligation operation. Nanotoraman kaya kan ahensya na naglalangkaw ang animal rabies cases sa rehiyon sa nakalihis na 5 taon. Igwaning 78 animal rabies cases kan 2020, 83 kan 2021, 48 kan 2022. 68 kan 2023 asin pa man natapos ang first quarter kan 2024 may naikurit ng 10 ang ahensya. So, yun po yung gusto natin ibaba ang na hindi tayo masyado mag-increase much kasi alam naman ho natin na this 3 downs viral disease. This is a viral disease which can eventually cause death. Nagluluwas man sa datos kan DOH Bicol na 100% ang inilangkaw kan human rabies cases sa 12 kaso po kan Enero hasta Marso ngunyan na taon kung ikukumpara sa anong nakaso sa parehong panahon kan 2023. Bakunado man po sindaning sa rabies vaccine, halos na-eliminate na po ang chance na sinda po magkaugwa ng rabies. Ngayon po, ang rabies po, highly fatal po siyang disease. So pag once na nagka-rabies po, parang na siya, siguradong mamamatay na. En kaso subuot may ma-encounter na rabid dog o rungaw na ido o ikos, ang pagirumdum kan mga otoridad, dapat day ini pagkumprontahan asin likay na sanaan hayop. I-report tulos ini sa mga otoridad siring sa municipal o city veterinary o agriculture office. En kaso man nakagat, dapat subot na linigan ang lugad asin magpasiring sa pinakaharaning animal bite treatment center para matauwanin bulong o bakuna. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ma'am, ano ang joke mo na day naluluma? Paano apunon kang Pilipinang maikos? Paano? Ano po, anong pare ang malungkot? Ano? Depressed. Sir, ano ang joke mong day naluluma? Paano magturog ang sarong taong Kuba? Paano? Eh di nakatindog. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang Shih Tzu pinutulan nin talingak ang daipan nabibistong persona. Legazpi City Veterinary Office pigkokondenar ang karingisan sa mga nasabing hayop.
Uya ang report ni Don Jimenez. Dawan nakasalbar sa kagadanan. Makulog pagiraray ang buot kan fair parent na si Marisa Aguilar kan Legazpi City, makalis na putulan ning talinga kanday pa nabibistong persona ang duwa niyang atamang liverline Shih Tzu. Istorya ni Marisa, Miyerkules ka nakaaging simana, pagpuli niya sa harong, naabutan kay ni ang duwang ido na si Luna asin Bonbon, naduguan mantang nakagakod sa ikaduwang eskalon kan sa indang pigar kilahang harong. Duwang talinga subot ang pinutol kay Bonbon, mantang saro sana kay Luna. Ako masabi ko lang sana wag na niyang yung papasok siya, may mga aso man dyan, wag na nilang pakialaman kasi kawawa naman. Sana wag na niyang ulitin sa iba pa. Inibahan pa kan GMA Regional TV Balitang Bicolanda si Marisa sa Legazpi City Veterinary Office tanganing maipabulong ang duwang ido. Pigkondener man ni Dr. Manny Estepona ang karingisang ini sa nasambitan ng mga hayop. Yes, of course, magkakatrauma po ang pets, ang dogs. Lalo na sa oras ko itong ginibo na extreme pain po ang namati ninda. Warang anesthetics, syempre. And right now, hopefully ma-therapy po ni mother, yung for parents. Sigon kay Marisa, kanal daw na nangyari ang insidente, igwa subot sindang nahiling sa laog kan kwarto kan sa iyang aki ng mga baybay asin dahon na bakas kanday pa nabibistong persona na posibleng nakalaog sa harong asin nag-agi sa bintana. Ipinablatter naman ni Marisa sa barangay ang nangyari asin naglalaom ini na masususog ang taong may kagibukan insidente asin masunadan ni maninigong kaso. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Interong napasaan sarong unit kan automated teller machine o ATM kan sarong bangko sa Baaw, Camarines Sur. Makalihis iya nagapuon kan sarong persona. Sa inisyal na investigasyon kan Baaw Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa pag-ultanan kan alas 9 nin banggi kan Marso 21 hasta launa nin maagahon kan Marso 22. Pigtutubodan, nagapo o porsyon nin semento ang ginamit kan persona na pangpasa sa ATM. Sa ngunyan, nabisto naman kan mga otoridad ang nasambitan ng sospek alagad pigahalat na sanakan pulisya kung masaangat nin kaso ang imbueltong bangko o kung ano ang maut gibuhong interbensyon kaini. Upon verification, nag-check ng CCTV, ayan, nakuha natin yung isang mentally challenged person na siyang nakita na nagbasag ng ATM machine. Dugang na diskwento sa basic and prime commodities, pwede nang aprobitsaran kan mga senior citizen asin PWDs. Mga paagi tanganing masyertong masusunod, an pagtaunin diskwento asin day ini maabuso. Aramon ta sa report na ini. Pebrero kan 2020 kan makuha ni Nanay Lolita ang sa iyang senior citizen card asin purchase booklets. Alagad sa laog nin 4 na taon, mayo pa ni sarong surat ang sa iyang mga booklet, huli ta pirmi niya ining nalilingawan. Nagpakuan ako ka ining papel duman. Madara siguro ngunya na malnaldo. Tapado man kami. Pwede na yung magamit. Sa grabe na ba ang presyo? Sayang man. Sigon sa DTI Camarines Sur, iniman ang saro sa mga konsiderasyon kaya nagkaigwanin adjustment sa pagtaunin special discount sa mga senior citizen asin PWDs. Sa lindong kan pinirmahan pa sa ng Joint Administrative Order kan DTI, Department of Agriculture asin Department of Energy, nakapalaman na hasta 2,500 pesos na maximum na kantidad nin mga binakal na basic necessities and prime commodities an pwedeng tawan nin 5% discount kada semana. Katampad iyan kan 125 pesos na kabawasan sa babayadan. We're just waiting itong pinaka-final na list of products. Kasi sa existing kasi, ito lang, there are I think 19 basic necessities and prime commodities. Under digdi kasi sa revised or updated na law, medyo siya garupig expand. In fact, igwana digding LPG. Ang dealer na ininin LPG sa Naga City, haloy naman subot na nag-opresir nin 5% discount sa mga senior citizen asin PWD. Kay po nito i-present is ID and booklet kasi doon kami mabase kang pwede ulit sinda maka-avail ng discount kasi every 5 months lang po talaga to. Sa siring na paagi, masisyerto man kan establishmento na day maaabuso ang pagkuanin diskwento. I-revise man ang listahan sa mga purchase booklet. Nganing magiyahan ang mga establishmento pati na ang mga senior asin PWD sa mga produktong pwedeng matawan nin diskwento. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Pirang mayor na tinampo sa Calabanga, Camarines Sur, isasarado kasabay kan gigibuhong alay lakad sa Huwebes Santo. Mga motorista pigaabisuhang amay na aramon ang rerouting kan mga tinampo. Uya ang report. Sa Huwebes Santo, alas 3 nin hapon, ang tinampo na ini sa may simbahan kan Kipayo, Calabanga, isasara sa mga motorista. Inita nga ning tauandalan ang pag-agi kan mga peregrino na makikisumaro sa nakatuodang alay lakad, pasiring sa kapilya kan imahe ni Amang Hinulid. Katakod ka ini ang mga biyahero asin pampasaherong lunadan na pasiring sa Calabanga, papaagihon sa may barangay La Purisima, Kipayo, asin malusot sa may barangay Pagatpat, dangan maluwa sa sentro kan Calabanga. One way sa naman ang agi digdi asin mahigot na ipapangalad ang paglaog kan mga pasabat na motorista na posibleng magkausa ning trapiko. May kami may parking station na pig-identify. So duman po sa portion kang Kipayo High School sa katungod po kayan. Igawan po dyan space na pinakiulayan private po yan, duwang portion ito. Pwede po duman mag-park and sa gilid kang highway pero sa saro lang po ayan portion sa right way. Para man sa mga motor, pinakiulayan kan barangay ang Kipayo Elementary School na matugutang gibuhon para mientras na parking space ang eskwelahan sa Huwebes Santo. Ang mga biyahero man na haling Calabanga asin mapasiring sa Bombon o syudad ni Naga, pwedeng mag-agi sa may porsyon kan barangay Pagatpat asin malusot sa Nia Road sa may barangay Bigaas. Ngunyan na Semana Santa, ang gabos na 16 barangay Tanod, in Kaminarmi na sindagabos po mag-duty. Igwang assign igdi sa Tanod Outpost, ang labas niya is yung papuntang Binaliw, ang labas Ratay. Sarado ang mga mayor na tinampo sa Banwaan in Calabanga hasta Biyernes Santo, nganing matauandalan ang mga aktibidad katakod kan Semana Santa. Kaya pigaabisuhan ang mga biyahero na i-check ang rerouting sa mga dudumanan na lugar, nganing maibitaran na maipit sa trapiko o maabala ang pagbiyahe. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mainit na Semana Santa ang mamamatean sa dakulang parte ka nasyon. Padagos kaya ang pagdanay kan Easterlies na madaranin maarasahas na panahon. Alagad huli ta dakulang factor ang pagkakabilog kan panganuron, init asin moisture, posible man nagiraray ang mga pag-uran ngunya na tig-init. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, asin Masbate. Kaya darahon po giraray o ang sa indong mga payong kun maluwas nin harong. Posible man na uranon ang iba pang parte ka nasyon, kaibanan ng ibang lugar sa Visayas asin Mindanao. Taunang osanahan o Calvary making sa Karamuran, Catanduanes, pigkondusir ngunya na taon kasabay kan Semana Santa. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Sa istorya kan Banwaan in Karamuran, Catanduanes, haros sarong siglo ng parte kan pag-obserbar kan mga tao sa Semana Santa ang hosanahan o Calvario making sa mga barangay sa Banwaan. Ano sambitan ng aktibidad ang parte naman kan kultura kan mga tao na obhetong maipahiling ang mga senaryo na pinag-agihan ni Jesus poon kan makalaog siya sa Jerusalem. Sa paagi kan mga kawayan, nipa, nyog, abaka asin iba pang indigenous materials, nagpatindog ang mga tao nin tablo o kalvaryo. Mahihiling digdi ang mga lugar, kastilyo, asin iba pang naging parte kan pagsakit ni Jesus hasta sa liwat na mabuhay. Parte po ito ng liturhiya na ginagawa natin taon-taon na inaalala natin ang pagkakasakit, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Taon-taon naman subuot na pigaabangan ang hosanahan sa nasambitan ng Banwaan na nakakatabang naman maski sa turismo kan lugar. Ang paggawa nila nito ay yung kung kumaga sa Passion of Christ, ito yung pagpasakit. Yung pagbigay namin ng premyo na kahit kunti lang, yun yung resurrection nila. Na today they are going to be happy. Nagsiserbi naman subot ining pagpenitensya kan mga residente kan Banwaan. Para sa amin, ito yung time namin na parang pagpenitensya namin sa sarili namin, pagnilay-nilay sa mga ginawa ni Jesus. Suportado maninikan lokal na gobyerno basado sa RA 4846 o Cultural Properties Preservation and Protection Act. Nganing masyertong mapepreserbar ang nasambitan ng kultura, daw mag-agi pa ang mga taon. Sana po
sa mga kababayan namin dito sa Karamuran. Hindi po sana kayo magsawa na magtulong-tulungan tayo sa ganito pong okasyon. And yung mga kababayan naman po namin sa labas ng Karamuran, ito po ginagawa namin para ma-excite kayo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na iniya sinibapang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as in i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.